Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, eto mag-focus naman tayo dito sa mga Lucky Bamboo. And dito sa mga Lucky Bamboo, i-share ko naman sa inyo yung mga meaning ng iba't iba na bilang ng stocks na meron. Kasi merong meaning ang bawat number ng stocks na meron yan. At pati na rin yung design ng ating mga Lucky Bamboo na maaari nating mabili or makita sa mga shop. At syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, dito po sa screen yung aming complete address. So, eto na nga, malalapit na ang Chinese New Year, kaya mas nagiging mabenta at lumalabas itong mga nagbebenta nitong mga Lucky Bamboo. Napansin ko to kasi late lang, nagpunta kami ng palengke. Ayun na, marami ng mga tao, yung mga may dala-dala nito, may dala-dala ng bawat stock. Yung napapansin ko nga, yung ang dala na nilang stock, yung talagang meron ng roots. So, ibinebenta nila or nilalako nila sa palengke. So, yun yung isang na-notice ko. And kasi nga, dahil nalalapit na yung Chinese New Year, at isa to sa pinakamabentang halaman kapag darating na ang Chinese New Year. So, yan, nagkalat talaga siya, hindi lamang sa mga garden, kundi kahit sa mga, dito sa amin ha, personally dito sa amin, talagang na-witness ko na nasa palengke, inilalako sila ng lako talaga. At bukod dyan, yung bawat stock na yan, may nakapulupot pa doon na ribbon sa bawat stock na yan. So, yun, maaari kayong makabili ng mga ganitong klase. Siguro dito sa amin, ganun, kahit saan kami magpunta dito. So, eto na nga, iisa-isahin natin yung bilang ng stocks at kung ano yung meaning nila behind that. At isusunod naman natin dyan yung designs naman na meron na mabibili natin. Isama na rin natin dito sa ating pag-uusapan yung care, yung propagation, itong mga Lucky Bamboo, kung saan ba sila magta-thrive at kung saan natin sila pwedeng i-display or ilagay sa ibot ng ating bahay o sa loob ng ating bahay kung alin yung best para sa kanila. Simulan natin doon sa one stock. So, yung one stock daw kasi ng Lucky Bamboo ay nagre-represent sa truth or commitment. So, yun. And sa tingin ko, yung one stock ng mga Lucky Bamboo, siya yung least favorite or least popular kasi syempre hindi siya masyado madating or hindi mo siya manonotice kung isang stock lang yung meron. And yun yung kasi yung nabebenta or yun yung inilalako. Kung halimbawa gusto mo lamang na mag-display ng ganitong klase ng halaman before or during Chinese New Year, pwede natin gawin yun. And ito kasi daw na isang stock daw ay associated din ayon sa Feng Shui. So kung mga naniniwala kayo sa mga Feng Shui, ito yung mga pwede nating sundin kung halimbawa gusto natin talagang maging effective pagka meron tayong specific na luck na gusto nating makuha. And yung one stock nga din is associated daw sa mga things o sa mga bagay na simple and easy. So, syempre, nag-iisa lang naman kasi yan eh. So, kapag lang nag-iisa, paano mo ba siyang i-display? It's either ilagay mo lang din siya sa glass of water, tapos lagyan mo na lang ng malalaking pebbles para lang at least tumindig siya or maitayo natin siya sa gitna. Pero pwede rin namang nakasaw-saw lang siya sa tubig. Wala namang problema sa kanya kasi magta-thrive yan katulad ng nangyayari dito. Punta naman tayo doon sa two stocks. Pagdating naman daw sa dalawang stock na meron tayo, ang nire-represent naman daw nito ay yung love. And sabi nga nila, all the good things in life come into pairs. Ito pala, based doon sa paniniwala o Chinese belief ay magandang pangregalo sa mga ikakasal. Kasi nga pang lovers daw to. And yung two stocks nga ng Lucky Bamboo ay generally pinipresent siya sa mga lovers na mga ikakasal. Kaya from a broader perspective, 2 is equivalent or 2 represents love talaga. So yun, kung halimbawa atin kayo ng mga weddings or meron kayong couples na gustong pagbigyan ng regalo na mahilig sa halaman, and yun yung pwede nyo ibigay. Yung two stalks ng Lucky Bamboo and i-decorate na lang natin. Pwede naman natin siyang ilagay sa pot, lagyan natin ng pebbles, o kaya naman ay maliit na pot lang naman yung kailangan natin para ma-display at ma-decorate natin sila para maging pangregalo. Samahan na rin natin ng ribbon. Pagdating naman sa 3 stalks, ang core belief naman daw ng 3 ay nagre-represent naman sa happiness. And yun nga, ang 3 stalks naman daw ay for a new beginning. And based dun sa nabasa ko na article online, yun nga, ito ay perfect naman na ibigay, ipangregalo yung 3 stocks sa mga birthday. So yun, kung halimbawa meron kayong gusto naman na regaluhan, na magbe-birthday, ito yung number ng stocks na pwede nating i-display at i-decorate at ibigay sa kanila as a gift dahil yun yung perfect
para sa kanila. And ang sunod naman natin ay, kasi dito sa ating sa listahan natin, hindi kasama yung number 4. And yung number 4 kasi symbolizes death at saka bad omen when it comes sa Chinese belief. Kaya talagang hindi kayo makakakita ng, ewan ko na lang, sa mga nakakaalam ha, sa mga nakakaalam syempre nito, sa mga feng shui experts, sa mga plantito-plantita na nakakaalam na nito, yun yung ina-avoid talaga, yung 4 number of stocks na meron doon sa nagagawin natin pang decorate or pang display. Kasi nga, yun nga, relate siya, inire-relate naman siya sa death. And susunod naman sa ating listahan, yung 5 stocks naman. Dito sa 5 stocks, parang ang sabi dun sa article na nabasa natin is, re-represent niya naman yung 5 elements of nature. There are 5 elements daw kasi sa nature natin, which is yung fire, wood, earth, air, at saka yung water. So, yun yung limang 5 elements. Yung 5 stocks naman ay nire-represent niya yung balance, peace, harmony, at saka power. Ibig sabihin pala, pagka 5 stocks yung ating gagawin or bibilin or i-display, perfect siya or kompleto na, sasabihin natin kasi naandun na yung 5 elements. So, yun yung isang maganda. Tsaka, ano na siya, unti-unti na siyang, mas maganda na siyang i-arrange. Makapal na kasi siya. At yun, mas marami na tayong magagawa sa kanya. Tulad nga nitong sa akin, 3 stocks lang itong nandito sa glass ko. Hindi ko na nadagdagan. Pero kapag ka naman kasi unti-unti na siyang kumakapal or lumalago yung mga ano nyo, yung mga ginawa ninyo ng mga lucky bamboo, katulad nito, ano na rin siya, magiging makapal na rin siyang tingnan, i-display sa bahay natin. Mapapansin na din siya talaga. And ang next sa list natin, yung 6 stocks naman. Pag 6 stocks naman, nagsisignify naman pala ito sa blessings. So, to attract daw ng more happiness in life, mas maganda kung 6 stocks yung ating iipunin, ating ireregalo, or ating ipang-display. So, sunod naman natin ay yung 7 stocks. Pagdating naman sa 7 stocks, sa Chinese culture talaga is, sa feng shui, ang 7 talaga is considered a lucky number. Parang inire-relate pa nga siya sa 7 colors sa rainbow, 7 days in a week. So, yun yung mga, kaya tinawag siyang lucky 7 or favorite na number ayon sa Chinese culture. Isa sa pinaka-lucky number. And yung number 7 o yung 7 stocks kasi nire-represent nito parang togetherness based doon sa ating nabasa. So, yun. Tsaka daw, if you want to bring more love and romance doon sa loob ng bahay natin or doon sa mga kasama natin sa buhay o sa bahay, ito yung pinakamagandang number of stocks na natin i-display sa loob ng bahay natin. And susunod naman dyan, yung 8 stocks. Pag sinabi namang 8 stocks kasi more on wealth and joy naman yung nito, nire-represent. And ito siguro, kapag halimbawa sa negosyo, pinakamaganda daw siya sa negosyo. Kapag ka 8 stocks yung meron tayo, kung halimbawa gusto nyo para sa business, yun. 8 stocks yung ating alagaan or ating bilhin sa mga garden shop. Kasi yung paniniwala sa number 8 sa China, napakatibay. Dahil ini-incorporate talaga nila yung number 8 even sa mga businesses nila, sa pangalan ng mga business nila, even sa address. So, yun yung isang parang pinaka sa kanila. Kasi siguro, 'di ba, 8 even sa sa atin, 'di ba, dito yung mga paniniwala sa mga kasal, sa mga importanteng petsa, 8 kasi daw infinite siya. Yung mga naririnig ko lang yan sa mga matatanda kapag halimbawa, anong petsa maganda, anong date yung magandang mag-harvest, parang ganito. Anong date yung magandang mag-open ng business, it's either 8, 18, 28, basta laging may 8. So, yun yung mga paniniwala even dito sa atin. Kaya next sa list natin, 9 stocks. Itong 9 stocks pala, pag dating naman sa Indian belief, God number naman pala siya. Isa din siya sa lucky number kung titingnan natin, di ba, yung mga lucky 9, at saka yung mga lucky 7 nga. And kung halimbawa, itong 9 naman na stocks, ito nire-represent naman ito in all arena or area ng buhay natin. So, para kung gusto mo, kompleto na, all-in-one na, 9 stocks yung pwede nating bilhin or display sa ating bahay. So ngayon pumunta naman tayo dito sa mga style ng decoration ng ating mga lucky bamboo. Kasi ngayon naglalabasan na, katulad dito meron tayo dito. Ayan, di ba? So ito yung isang design na pwede nating mabili. At meron ding tinatawag na tower, yung pagoda. Dito sa amin kung tawagin kasi siya pagoda. So nagsisimula siya sa malapad. Tapos, patore talaga siya. Paliit siya ng paliit hanggang sa dumating sa pinakadulo. So, marami yun. May ilang bilang ng stocks yun para umabot dun sa pinaka-top na bahagi ng tore. And then, yung isa pa ay yung braided.
naman na ano natin. So, lahat pala yan, may meaning. Ngayon ko lang din yan nalaman. Unahin natin yung tower talaga o yung pagoda. Meaning ng tower o pagoda na Lucky Bamboo is for brighter future naman. So, if you are looking for, let's say, parang luck or para sa better future nga ng halimbawa ng member of the family, yun yung pwede nating bilhin. May nabibili naman dyan ng manipis lamang para medyo mababa lang at medyo merong makapal o malaki. Para depende na rin sa spot na paglalagyan ninyo. Pero yun yung meaning ng tower na Lucky Bamboo. And yung sunod naman, yung braided naman ng mga Lucky Bamboo. Yung tinitirintas katulad ng sa kastanyas. Even yung mga kastanyas or money tree kasi mabenta ngayon, lalo na yung mga tirintas nga o yung braided ones. And yung mga braided, ang ibig sabihin naman ito, or maaari siyang makatulong daw ngayon ko lang din nalaman to. So, mga business ventures mo. So, yun. If you are looking to, siguro parang kung naniniwala ka naman at gusto mo ng konting tulong ng luck para mas maging maganda o panghatak ba ng swerte para sa mga negosyo natin. Ito yung isang magandang design na pwede nating bilhin para sa ating mga na-display sa ating mga businesses. And ang next naman sa ating list, yun namang woven trellis kung tawagin. Ang woven trellis parang ganito. Yan, ito yung meron tayo dito talaga, yung actual na meron tayo ngayon. Ito namang woven trellis, ito naman ay nakakatulong daw para i-eliminate yung mga negative energies na meron or maaaring meron doon sa bahay natin. So yun, hindi ko alam. Pero ito kasi yung parang pinaka common nating makikita na mabibili. Itong woven trellis. O kaya naman yung dito nga, yung mga single stalks. And hindi lang to ito siguro masasabi kong isa sa pinaka mababa na design or yung na mabibili natin. Pero meron ito na nabibili ng around 4 feet, 5 feet. Medyo maluwang din yung nun. Medyo malaki din yung pinaka, syempre ito, malapad lang, hindi siya payat. Kumbaga, kasya sa loob. Ito yung napapansin nyo, itong loob na yan, yung butas na yan sa loob. Kasya dyan yung sabihin na natin parang 8 gallons ng Wilkins, ipapasok mo siya sa loob nun. So, ganun kaluwang yung nun, yung diameter nung woven trellis na yun kasi mataas talaga siya. Yun, panglagay sa harap ng pintuan o kaya sa corner ng bahay natin, pwedeng-pwede. And pagdating dito sa mga Lucky Bamboo, you can't go wrong with this plant kasi, ayan, katulad nito, isang water propagation at saka isang soil propagation. Ito nyo naman, pareha silang nagtatrive. Walang problema. Etong isang to, nasa kwarto siya, which is yung kwarto namin, wala masyadong liwanag doon kasi, although may mga window siya, pero lagi namang sarado kasi yung kurtina, kaya yung amount of light na nare-receive nito, maghapon. Ito, dinidisplay lang natin kapag nilalagay natin sa harapan ng camera, pang kasama sa vlog, yan. Pero kapag hindi natin siya na isasama sa vlog, nasa kwarto lamang siya. Ito naman, nasa salas lamang. Nagawa lang natin care dito, dinadagdagan natin siya ng tubig kasi talagang nauubos yung tubig niya. Tapos dito naman, water lang, hindi nga natin ito nilalagay ng fertilizer hindi ko naman sinasabi na hindi nila kailangan, pero kaya nilang mag-thrive kahit walang fertilizer. At may isa pa kami na napakatagal na rin na nakalagay naman sa bathroom mismo namin. Water propagation din siya. Nandun siya ever since. Wala pang stock katulad nito. Ito kasi siguro around baka mga 6 months na to. 6 months na tong Lucky Bamboo na to. Mabagal yung yung pagsibol niya nito. So, once naman nagkadahon na siya, maganda na siyang tingnan, maganda na siyang i-display. Yung isa, yung aming nasa bathroom, mas matagal pa, siguro more than a year na siya, nakalagay din siya sa parang mug na kulay white na may pebbles. So, yun, magte-trail siya kahit saang lugar ng bahay nyo ilagay. Yun yung isang sigurado ko sa inyo. And kailangan lang natin gawin, kapag bibili tayo nito, make sure na established na yung ating mga bibilhin. O kung halimbawa man, kayo mismo, meron kayong Lucky Bamboo na nakatanim sa labas ng bahay. Kasi even sa labas ng bahay, mabubuhay siya. Kasi meron kaming parang siguro portion lang na nakatanim mismo sa ground kasi, natatamaan siya ng direct sunlight. Pero thriving siya. Doon ako kumukuha ng mga ipinopropagate namin or itinatanim namin. And ito mismo galing siya doon. Yun nga lang, syempre, pagka ganito kasi, medyo may kahirapan kasi yung pag-aano niya, yung pagde-decorate niya. So, kung wala tayong masyadong knowledge or skills pagdating sa ganyan, mas maganda kung bibili na lang tayo ng ganito. Halimbawa, hindi naman natin siya ilalagyan ng design. Gusto lang natin mag-propagate. Ayan, pwede namang water propagation. Kumuha tayo ng cuttings. Depende na lang dun sa size na gusto ninyo. Kayo naman na masusunod doon.
And ayun, ilagay lang natin water propagation o kaya soil propagation, walang magiging problema dyan. Siguro around 1 month, makikitaan nyo siya ng sisibol na ganito pero hindi pa siya ganyang kataas. And magtatagal din katulad nito, nasa around 6 to 8 months na to. Pero yung taas niya, simula nang nagkaroon siya ng dahon na ganyan, hindi na masyadong nadagdagan. Although, hindi naman siya namamatay. So yun, pwede nyo water propagate din. Kung gusto nyo i-transfer sa soil, wala din problema. Kung nagkakaroon ng pamamahayan ng lamok, pamamahayan ng kitikite, ang tagal na nito eh. Wala naman akong nakikita kahit na anong kitikiting namamahay o lamok na nangingitlog dito. Pero para ma-avoid natin yan, is pwede naman natin paltan ng tubig, sabihin natin every 2 days, paltan natin ng tubig para yung mga itlog ng lamok, di ba, natatanggal din doon sa sa tubig o doon sa pinaglalagyan natin sa kanila. Kung halimbawa naman, bibili tayo, gusto natin talaga naka-decorate or naka-display, make sure lamang na kapag bibili tayo ng ganito is yung established na. Importante pagdating dito sa bagay na to. Kasi kapag yan ay itinanim ng ganito, tapos hindi pa siya fully established, medyo ang tendency niyan, may mga pagkakataon. May mga pagkakataon, hindi ko sinasabi na palagi. Kaya nga kailangan fully established pag bumili kayo na merong mamamatay na ganito, yung halimbawa, part na yan, syempre, part siya nung design. Kung masisira or mamamatay itong isang parte na to, papangit na siya or hindi na siya balanse. Minsan, hindi lang isa or dalawa yung namamatay sa ganito. So, talagang trial and error, and mahirap naman pagkapapalitan mo pa ulit, di ba? Lalo na kung hindi naman din tayo marunong sa pagpapalit niyan. So, yun, itatanong lang natin dun sa shop owner kung full established na ba yung mga bibilhin natin na Lucky Bamboo. And pwede naman natin i-check or ipa-check natin sa kanila na mismo. So, check nyo lang yung ugat niya, napakadali niyan. Kapag kaya na full established na at pumayag yung shop owner, huhugutin mo lang, makikita mo naman yung mga ugat niyan, katulad nito. Diba? Intact pati yung soil. Ang soil pala nito ay loam soil. So, yan, makikita nyo yung pinaka-ugat niya. So, ibig sabihin, full established, yung chances na mamatay yung mga piraso na yan is, syempre, kokonti na or maliit na yung chance na mamatayan kayo ng Lucky Bamboo. Katulad nito, ayan. Although ito kasi mayroong isang sira, isang patay, ayan. Kita nyo, ayan, ganyan ang mangyayari. Siya, napapasek kung tawagin dito sa amin. So, mabuti na lamang, isa lang, kaya parang hindi siya masyadong pansinin, hindi mo mapapansin siya, inihaharap ko na lang sa mga doon sa healthy na mga stocks. So, yun yung ginagawa natin. So, basically, yun lang naman yung natin, yung care dito sa ating mga Lucky Bamboo. Huwag nyo lang hahayaan din na matuyuan. Although, ito naman, drought tolerant naman sila. Ito, dalang diligin nitong isang to kasi nandun siya sa loob ng kwarto nga. Walang kahit anong amount of light yung nakukuha niya, konting-konti lamang kung ano lang yung natural light na meron or possible na meron nga doon sa loob ng kwarto. Yun lang, kaya yung soil niya hindi rin mabilis matuyo. So, depende na lang kung saan niyo siya ilalagay. Pagka ganito naman, mas maganda ko ilalagay natin siya sa glass na transparent. Dalawa kasi yung akin na ganito, di ba? Yung isa kasi na pinaglalagay namin, mag lang siya na kulay white. Hindi mo kita yung water level niya kung gaano na siya kababa. So, ang ginagawa namin, sisilipin ko pa yung ibabaw. Kapag nakita kong yung pebbles na lang yung nakikita ko sa kanya at wala ng tubig, yun yung sinasalinan ko siya. Pero kapag ganito kasi, kita mo. And kung halimbawa, kayo nito, maggagamit kayo ng pebbles dito sa mga water propagation ninyo, mas maganda kung yung mga pebbles na malalaki yung gagamitin nyo yung hindi ganito. Yan. Kasi yung mga malalaking pebbles, maho-hold pa rin naman niya yung position ng design na gusto mo. Ang maganda mo sa kanya, may space para dun sa ugat na pasibol na sumibol dun sa ilalim. Kapag kasi masyadong maliit, meron kasi mas pino dito based on my experience na rin may mas pino pa dito or yung gantong kaliliit, syempre, mas siksik siya, di ba? So, yung ugat niya, walang pagsiksikan, hindi makasibol, hindi makadiretso. Kaya ang tendency, maaaring mamatay yung mga stalks na i-water propagate natin. Katulad nito, ginawa ko lang naman siyang pang-ilalim para hindi masyadong lubog yung ating Lucky Bamboo. Kaya kita nyo naman yung ugat niya, di ba? May mga space talaga na nasisingitan or nakaka-grow yung ugat niya. So, yun lang yung isang advice na mabibigay ko sa inyo kapag water propagation at gusto nating lagyan ng pebbles yung ating i-decorate or i-design na Lucky Bamboo.
So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV. And thank you for watching.